Last nga week nga kita makapatalinghog sa mensahe sa Ginoo about sa atong theme experiencing freedom in Christ. Kini nga takna atong talinghugan ang the picture of real experience sa freedom nga gihatag ni Ginoong Hesukristo. Sa atong mga last nga mga messages makita nato nga nasabtan nato unsa gayud ang tinuod nga freedom, unya usab nahibaw-an pud nato unsaon gayud nga maka-experience ta niini nga kagawasan. Freedom we have in the Lord Jesus Christ. Nini nga takna tanaw nato ug ang uluhan niini Jesus the chain breaker. Si Jesus maoy mo break sa mga gapos sa atong mga kinabuhi. Ug ang atong text diha sa Mark 5:1-20, the miracle of Jesus nga Jesus heals the demon-possessed man. Iyahang giayo ang demon-possessed. Mao kini ang picture nini. So tanaw nato dinhi ang tulo ka butang nga diay nagpadayag sa tinuod nga picture about real and true freedom we have in the Lord Jesus Christ. Una, tanaw nato ang sitwasyon niining tawhana, a miserable dilemma. Dako kaayo gyud miserable nga problema ang naa niining nga tao kining nayawaan. Tanaw nimo ang iyang kondisyon diha sa Mark 5, basahon nato ang 3-4. Ingon diha, this man lived in the tombs and no one could bind him anymore, not even with a chain, for he had often been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. Nakagapos ang una nga sitwasyon niya is kini handcuff. I-handcuff siya pero maputol gyapon niya. Kini nagpasabot nga this is not all about physical chain, it's all about spiritual chain. Makabungkag man siya sa gawas kay kusgan gid kayo ning tawhana, basta mayawaan kusgan kayo. Maputol niya pero deep inside he is controlled by demons. Kontrolado, slave siya nakagapos in chain diha sa sulod. Mo nang paingon nato nakagapos ta, we are chained sa mga habits, attitudes nga nakakulong ta diha og bugat kay kinis ng kinabuhi. It holds us, it binds us, it keeps us from growing, from moving forward, and drag us away from God, away from seeing ourselves as God sees us. Mao ni ang tinuod nga spiritual handcuff kana nakagapos kita. Og makita nato dinhi nga kini nga pagkagapos daghan day kaayo. Gitawag ni sa verse 9 nga nangutana si Jesus, no? Jesus asked him, "What is your name?" Ang tubag niya, "My name is Legion, for we are many." Daghan day kayo gapos spiritual chains sa atong mga kinabuhi kung ato kining ikumpara nining sitwasyon karong panahona. Daghay nakagapos og kini gitawag nga legions of chains, kanang mga gapos nga daghan sa atong kinabuhi. Mo nang ang slavery sa atong kinabuhi, lain-laing dagway, lain-laing purma, lain-laing espiritu nga naggapos kanato. Nabitaw sa katao nga nakakita siya bag nga puno kay kwarta, unya kay buutan lagi siya, no giuli niya sa tag-iya. Perting lipaya sa tag-iya. Lipay kayong tag-iya, nga ningon ng tag-iya, tara, papicture ta. Nama kay kauban no? Dalhan na, naman siya kay kauban babae. Dalhan diri, picture ta para ibalita ta ka sa mga katawhan nga maayog kang tao. Kung sa tubag sa tao, ayaw lang sir, kay kining akong kauban, di raban ako ni asawa. Daghay tay klase-klase nga slavery nga bisag tanawon maayo ka pero naay mga area or mga aspito or part sa atong character, sa atong pagkinabuhi nga we are slave. Kita ulipon diha. Matag usa na gitay mga weaknesses. Walang i-excuse, tanan-tana ay sinful nature. Everyone has a dark side. Naagid tay dark nga side tungod kay naagid tay sinful nature. Others dili kay obvious, ang uban usab sa sulod lang dili kay makita. Others mugawas kung ma-pressure. Matag usa gayod nakagapos kita, no, naay pagkagapos sa atong sulod. We are chained by the Spirit. Kung sa kini nga mga espiritu, tanaw nato ang Galatians 5:19-21. The acts of sinful nature are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions and envy, drunkenness, urges and the like. I warned you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. So mo kini mga espiritu ha nga magapos kanato. Espiritu
nga daghan kay diha. Ato lang ning hinahinayog tanaw una, spirit of addiction. Addiction nga daghay matang pod. Addiction sa substance, drugs, alcohol, tobacco, gambling. Kining gitawag addiction, di nato mapugngan. Even though we recognize nga dili ni maayo, pero di gid nato mapugngan siya. Na-experience ni Pablo sa Romans 7:15 to 24 nga, unsay buhaton nako nga gusto, di nako ron mabuhat. Ang di nako gusto, mauno ay akong mabuhat. Addiction, di nato mapugngan kana. Daghan ta maingkwentro nga mga tao nga kahibalo gid sila nga makadestroy na silang kinabuhi. Ay lagi pag inom og may kay makadestroy, makaguba gyud na unya, makadaot gyud na, pero they keep on doing it. Dili gyud mapugngan. And that is addiction. Kay kakagapo sa espiritu na sa addiction ang naa kanato. Spirit of apathy, kanang way pagpakabana unsay nahibtawo, unsay mga buloton sa Ginoo, unsay mga needs sa tao, unsay mga work sa Ginoo. Wala, spirit of apathy na nakagapos kanato. Wa tay pakialam. Unya spirit of anger, kasuko, nakagapos kita niining overreaction, slavery of hate, bitterness. Di nato na usahay mapugngan. Di taga control niya na. Spirit of fear, kahadlok mo nang naagit tay mga doubt, naagit tay mga dili mahimo, mo ni pabuhat sa Ginoo kay mahadlok gyud ta sa mahitabo sa atong kinabuhi kung kita mo tuman sa kaubuton sa Ginoo. Fear, greed, mao puning pinakadaghan kaayo na biktima niini. Spirit of riches, espiritu sa kwarta, daghang kay nakagapos niini bisan pa ini mga panahon na. Spirit of lies and false belief, daghay nakagapos niini nga wagi sila kay balo nga nakagapos pud sila. Mo nang the greatest nga deception is self-deception. Waka kahibalo nga you are in lies, you are not in the truth. Mga false belief, daghang kay nakagapos niya na nga pagtuo mao man niya akong nahibawan, mao gini akong nahibawan sa una pa, false belief. Ug daghan kaayo nakagapos niya na lies and false belief. Then last, mapud ni ang kusog kaayo nga makagapos, chain sa mga impure thoughts. Mo nang daghang kay nabiktima usab niini. Nya chain sa memories of the past, failure of the past. Mo nakagapos sa diha, mo di ka irog, dili kahimo sa mga bulaton sa Ginoo, dili ka follow sa Ginoo kay di pa gyud malimtan tong mga sa una, and they cannot see the grace of God. Then pride, mo ni daghan pod kaayoy nabiktima niini nga naulipon gyud sa garbo nga naagid ang resentment ug naagid ning self-importance. Importante gid ko mo nang dali ra kay ta mangluod, we are chained, nakagapos gid ta sa pride. Then social media, usahay daghang kay tag panahon og addicted. Unang ako mag-evaluate pug ko usahay kay mauna gid usahay ning mag-scan sa mga messages, Facebook una ang meditation. Social media nga maka-addict pud ni. We are chained to the kanang need to be like. Mo na gusto tag likes. Di ka ganahan og way mo like. Na ulipon ta usahay dia. Mo nang ginabantayan pud nako no kung kagalingon ni kay narabag koy mga vlogs kana bang mga post. Nunoy irresponsible. Pero giklaro na ko nga this is not for money. Kay na may uban mag-vlog kay makakwarta gyud or daghay mo like. This is not about money or popularity. It's all about sowing seed. Daghay makadungog o makahibaw nini. It's about unsay ilang gikinahanglan mahibalaan. Mo na makita nimo bisag karon nga nagka-follow sa akong vlog, wala man ko naga-invite. Gi-invite ba mo? So kadto ra gyung willing. Munang gamay ra kog followers. Niya spirit of unforgiveness. Naagid ning espiritu sa bitterness nga di gyud makapasaylo. Naagid na sa atong makinabuhi. Then spirit of carnal pleasures nga nagid sa tuwa kanang diha gid mapokus atong panahon, oras ug kwarta sa mga sports, hobbies, no, passions, movies, music, mo'y nagkontrol kanato, controlling passion bisan pa sa mga pagkinabuhi nato matag adlaw. Our thoughts diha usahay. Kini nga mga butang blocks nagababag, nagalak kanato, nagahimong fence, kural nga we cannot follow the Lord Jesus Christ and do His will. It will hinder God's purpose and enjoy God's grace, mercy, and love. Mo na siya ang slavery. Mo ning mga butang. Mo nang we are slaves to whom we obey. Ingon diha sa Romans 6:16 nga kita ulipon kung kinsa ang atong ginasunod. Ang Ginoo ba o ang atong kaugalingon o si Satanas? Mo nang kita nato nga ang una gayud nga kondisyon sa tao nakagapos gid siya, handcuff. Ikaduha makita nato ang kondisyon sa tao, helpless. Ingon diha sa verse 4, for he had often been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Wala gyud, walay makapugong kaniya nga mag-wild. Kay kining tawhan na wild kayo, usgan, helpless.
out of control, restless, no. Ingana gyud basta slave kita. Di gyud mahimutang, di gyud makontrol. Ang atong passion are stronger than our ability to control them. Kanang atong passion, atong hilig mas strong gyud di kita kapugong niya na. It's on the flesh. O nang helpless gyud ang tao, wala gyud siyang kaugalingon maka-save sa iya diha. Dili siya maka-break bisan pagkinsa, bisan pagtao. Daghay nagtry nga mupugong sa iya pero pakyas tanan. Human intervention dili makahimo nini. Daghan tay mga human intervention about addiction of drugs atong iparehab, psychological solution, pero sa sulod agin na mahil. Di kina siya kahimo niya na. Unsay mga programa sa kalibutan tungod ang struggle is the enemy within. Nasa sulod ang problema. Ug kanang kalaban di nato mapildi. Dako kayo. He is helpless and he is also hopeless. Ingon diha sa verse 5 nga night and day among the tombs and in the hills he would cry out and cut himself with stones. Day and night, naga-cry out, nagasamad sa iyahang kaugalingon. Unang hopeless gud siya kay adlaw gabi, desperado na ning tawhana sa kaayuhan. Nya resulta sa iyahang pagka-desperado, self-destructive na siya, nagasamad-samad sa iyahang kaugalingon. And this is true sa atong makinabuhi. We are slave. Daghay ma-damage. Ang extent sa atong slavery, daghay maapektuhan. Dangers to others. Wild naman kanang tao bitaw buang, ala pataka na nagkuan, mamunal, manunggab, kuan kaayo ba, damaging kayo, mahadlok ta. Unang way mo duol sa iya ha. Unya desperado naman naga-samad-samad siya, naga-distract, naga-injure. Unang sa atong mga slavery, kita raman po'y na-injure. Kanang atong mga addiction, kita ra gihapoy ma-injure. Kita ang ma-harm. Also we harm others. Mo nang dako kaayo kinig damage, mo nang hopeless, no? Bisan pa kining atong kasuko, dakog damage sa uban o sa imong kaugalingon, ikaw mangyapoy madamage niyan. Slavery always brings trouble and restlessness. Wagid kay contentment, wagid kay peace, wagid kay real happiness. Basta naan ning mga nakagapos kanato. And that is real sa atong makinabuhi. Bisag sa pagkakaroon, bisag pag nagkakakwarta, still you are restless, no peace and no contentment. Wanang slavery kung atong tanawon. We are hopeless. Wagid tay mahimo. Ikaduha, tanawon nato ang the mighty deliverer. Wagid say pag-asa, pero naay usa nga pag-asa. Si Ginoong Jesucristo, our mighty deliverer. Kinahanglan ang Savior gawas sa tao, wa gilain. Kung wala mo abot si Kristo niya ng lugara, Decapolis, diya sa Gerasenes, kung wa mabot si Jesus Christ, di ma-save din tawhana. Wa magilain, may gani nidunggo sila Jesus diha. Gikan sila kusukuso sa storm, diya sila may landing sa Decapolis. Mighty tungod kay ang demo naka-recognize kung kinsa si Jesus. Naka-recognize siya sa posisyon ni Jesus. Tanaw ra nato ang tubag diha sa Mark 5:6-7. When he saw from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. He shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? Swear to God that you won't torture us." Kita niya si Jesus. Pagkita niya, pertigin niyang luhod. Kahibaw gid siya sa posisyon ni Jesus. He is judge. He is God. Ang demonyo mo acknowledge gayud. Di lang gid sila musunod. Di lang gid sila mo obey sa iyahang kabubuton. Kahibaw sila sa posisyon ni Jesus nga mo judge. Kay kahibaw sila nga asa sila padulong. Ang demonyo kahibaw na daan asa sila padulong. I-cast out gila sila ni Jesus. Hinginlan gina sila. Unang kahibaw gid sila sa ilang kaugalingon og sa posisyon ni Jesus. Kung kinsa si Jesus sa ilahang mga kinabuhi. Na-realize po nila ang gahom ni Jesus. Ingon diha sa verse 8-13. For Jesus had said to him, "Come out of this man, you evil spirit." Then Jesus asked him, "What is your name?" "My name is Legion," he replied, "for we are many." And he begged Jesus again and again not to send them out of the area. A large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. The demons begged Jesus, "Send us among the pigs and allow us to go into them." He gave them permission, and the evil spirit came out and went into the pigs. The herd, about 2,000 in number, rushed down the steep bank into the lake and were drawn. Si tanaw nimo ang gahom sa Ginoo, gahom ni Jesus before sa kining miracle ni Jesus sa healing sa demon possessed. Before niini sa Mark sa chapter 4 35-41, kadtong gikusukuso sila sa balod, unya gipakalma ni Jesus ang balod, gipahunong niya. Og ang unsay sulti sa mga tao, "Who is this? Even the wind and the waves obey." Kinsa kini siya nga bisan ang wind ug waves mo obey man. Dinhi makita nato nga ang gahom ni Jesus bisag ang kinaiyahan mutuman, karon bisag ang yawa mutuman kaniya. Mao kana ang gahom sa Ginoo. The power of Jesus has the demons begged
Nagpakiluoy ang demonyo kay hibalo gid siya sa gahom ni Jesus. Nga bisan moingon lang si Jesus, ayaw. Permit siya mo nang naghangyo gid sila nga ayaw mi i-cast out sa hell, ibalhin lang mi og residence dito sa mga pigs. Kibog sila nga, kung ilaw ni Jesus, mahimo gina. Kung ilaw ni Jesus, dito sila gibalin sa mga pigs. Pero mga pigs, upod ganahe, nangambak pod, nangamatay, destroy pod sila tanan. Mo na makita nato nga ang gahom ni Jesus, dako kaayo, ug naagid say otoridad. Mo nang taliwala karong mga panahon na bisag ang mga tao makarecognize ug makarealize sa gahom sa Ginoo, sa judgment sa Ginoo, but still matuman gyud gihapon ng atong selfish desire. That is addiction. That is slavery. Dili lang siya mighty deliverer, makita po nato siya nga compassionate savior. Kay nag-travel siya, abi nimog sulagma lang to pagkadto nila diha sa Decapolis. Ang iyang tuyo katurag yung tao. Ang iyang tuyo katurag yung demon possessed nga iyahang i-liberate, iyahang i-free from the bondage of the demons. Ingana ang atong deliverer, ingana atong manuluwas. Adto ta karon sa katapusan, the marvelous difference. Kabulungan nga nahitabo, mga difference nga naangkon sa maong tao sa dihang siya naayo. Nga na-experiencehan niya ang freedom nga giproduce ni Jesus Christ. Naay kalahian kung ikaw gayud i-set free ni Jesus Christ. Naay dako kaayong kalahian. Big difference sa kinabuhi nato. Ug sinati kini sa demonyak. Mo ni ang kausaban nga nahitabo siyang kinabuhi. Holy change. Ang former nga demonyak karon dako kayo kausaban sa iyahang kinabuhi. Ingon diha sa verse 15, when they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, dressed and in his right mind, and they were afraid. Unsay nikita nila sa tao, unsang kausaban, naglingkod na. Ganiha, wild kayo, di mapugngan. Karon naglingkod, sitting, meaning karon unsay kausaban, he was calm, kalma na kayo. He is at peace. Sa atong mga kinabuhi, kung kita ma-liberate, kita ma-free ni Jesus Christ, there is peace. And peace beyond understanding. John 14:15, His peace. Kana nga peace, bisan pag na mga kalisod, na mga problema sa kinabuhi, peaceful ka, diha kaniya. Malinawon ka, diha kaniya. Kalmado na kayo ang maong tao. Kaya nag-experience na sa freedom nga gihatag ni Jesus Christ. Experiencing life, grace, and love, and mercy, pagkanindot gid kana nga atong masinati, diha kang Jesus Christ. And also, He was clothed. Ingon diha, dressed, sitting there, dressed. Ganiha, hubo. Kining mga mabuang, di wala man ay pangisip, maghubo-hubo na, no? Maglakaw-lakaw sa dalan. Karon, nakailis na siya. Cloth. Kung ma-free kita, klaro kayo, nga makita gyud sa atong mga sinuotan. Meaning we are now clothed with the righteousness of Christ. Kita sa atong mga binuhatan, sa atong mga pagsulti, sa atong mga pagkinabuhi, nga kita naana naka-cloth na. Kung ma-liberate ka, kung ma-free ka from the bondage of Satan and self, Christ righteousness, naana ka nimo. Dako nga kausaban ka na. Ma-change na pod imong sight what is right and wrong. And also, he was now controlled. Kontrolado na siya. Ganiha, wild siya, karon ingon diha, dressed and in his right mind. Nana siya siyang right mind. Kaniha, kanang mabuang, wagin na sa tarong unahuna. Pangutanon nimo lain itubag, mutipas. Karon na siya siyang right mind. Mapun na sa atong kinabuhi nga when we experience the freedom of Christ, we can see, makita na nato ang perspective sa Ginoo. Di na makita ang atong kaugalingon perspective o perspective sa kalibutan. Unsay pagtan-aw sa Ginoo, makita pud nato. Unsay iyang mga pamaagi, makita nato. Learn to look at life through God's eyes. Muna maklaro na to ang new direction sa itong kinabuhi, new desire, new purpose, munang dako nga kausaban nga siya naanag yun sa iyahang tama nga panguna-una. Holy change, completely nausab yun kining tanuhana. And also, the former demoniac witnessed for Christ. Muning ingon diha sa verse 20, so the man went away and began to tell the Decapolis how much Jesus had done for him, and all the people were amazed. Lakaw din ning tawhana og gipanulti niya unsa gihimo ni Kristo sa iyang kinabuhi og natingala ang daghang katawhan sa Decapolis. Muning nahitabo, na-change siya, na-change ang iyahang wish, na-change pod ang iyahang work. Mao gining ma-liberate. Makahimo na ta sa ipabuhat kanato sa Ginoo. Tanaw nato ang contrast sa response sa healing. Tulo ka tao dinhi, tulo dinhi ka mga pagbeg. Nangayo gid sila unta kang Hesus. Una, kini mga demonyo, nagbeg ang demonyo nga ayaw mi diha, ayaw mi i-cast out, ibalhin lami sa pigs, gigrant ni Jesus Christ. Ikaduha,
kining sa verse 16 to 17. Those who had seen it told the people what had happened to the demon-possessed man and told about the pigs as well. Then the people began to plead with Jesus to leave the region. Kining mga tao na pod pagkahibalo nila sa gihimo ni Kristo sa kinabuhi atong demon-possessed, naghangyo na pod sila, please leave us. Pahawa dinhi sa Decapolis. Lain po nilang response. Ug ni grant si Jesus, kay di man siya mamugos sa atong kinabuhi against our will. Unang usay kini tinuod sa atong kinabuhi nga ang reason they wanted Jesus to live. Nakita man nila nga ang ilang mga negosyo naguba. Daghay baboy na nga nangaunlod. So makita din mo ni ang ilahang gibalyo. Gibalyo nila ang business kaysa tao nga maluwas. And this is true sa atong kinabuhi usahay. Nga usahay wa ta magpatagad sa mga tao diha nga naglakolakaw nga paingon na sila sa impierno kung dili na sila kaangkon og kaluwasan. Kundi nimo sila sultian, wa tay pakialam. Naatay business daghang kay tag ginahimo. Di ko kapila na mga buluhaton na evangelism kay daghang kay ko, busy kay ko. We prefer our selfish ambition, selfish desire, selfish interest against the will of God. Mao nang sometimes the same ingana ta sa atong kinabuhi. Napoy panahon sa atong kinabuhi nga pareha ta magbeg. Ginoo, pasagdi lang sa ko ani, one time lang ingana usahay. Please, bisag kini lang pasagdi sa ko sa akong social life. Gusto ko ani. Please just for tonight, Lord, i-break free sa ko ani. Sa imo hangyo ta. And this is true sa atong makinabuhi. Mao nang si Jesus di pud siya mamugos. He will grant kay di siya gusto nga against sa imuhang kabubuton. Muna makita nimo ni biya si Jesus, and many people, the Decapolis, missed the blessing of God. Daghay wala kaangkon sa unta, daghay milagro nga himuon si Jesus diha, pero gipahawa man nila katurog yung isa ang nahil. Daghan unta buhaton ang Ginoo. Sa uban nga dapit sa Galilee, daghay mga milagro si Jesus nga naangkon sa mga tao. Dinhi kay lamang gipalaya si Jesus, they missed the blessing. Mao pud na sa tong kinabuhi, we missed the blessings. We missed God's mighty workings, wonderful works, enjoying His grace, His mercy, and love. Tungod kay we do on our own. Gusto nato kita lang. Gusto nato layo ang Ginoo. Gusto nato di siya manghilabot sa atong mga kinabuhi. We missed sama ni mga tawhan. Pero kining katapusan nga nagbeg, ikatulo sa verse 18, ingon diha, as Jesus getting into the boat, the man who had been demon possessed begged to go with him. Jesus did not let him, but he said, go home to your family and tell how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you. Tanawaon sa iya hanggi, pangayo kang Jesus, naglulod siya, Lord, I want to go with you. I want to be with you. And this is the natural response of experiencing the real freedom. If you really experience now a real freedom, you want to be with Jesus always. Mao ginay kamaturan. Natural response. Kung dili ka mo response niya na, that is not true freedom. You are still in bondage. Kaya dining panahon na ang tao gidinhi, free na siya. Gusto na siya. Na-change na iyang desire. Na-change na ang iyahang passion. Na-change na ang iyahang kagustuhan nga to be near Jesus. He is no longer slave sa iyahang selfish desire. Di na siya addicted to himself, but he is addicted to the Lord Jesus Christ. Obsessed na siya kang Jesus and want to be with Jesus always and to follow Him and to obey Him. Muna na karon ng iyahang controlling passion. Bag-o na ang iyahang desire and passion. Bag-o na ang iyahang master, si Jesus na. Muna makita nimo sa gihimo sa Ginoo sa kinabuhi, dako kayong conversion from madman to missionary. Gikan sa pagkabuang, nahimong missionary. Ingon diha sa verse 8, yapon, go home and tell your family how much the Lord has done. Ipanulti niya, nahimo siyang missionary. Sa verse 20, nilakaw gid siya, ug daghan ang mga tao nga natingala gayud nining tawhana. Mo nang dako kayo nga conversion, dako kayo kalahian. Nausab na ang iyahang tinguha, nausab na ang iyang desire, nausab na iyang pagtanaw sa tao, nausab na ang iyang pagtanaw sa mga naa karon sa mga pagkinahanglan. Sama sa pagkita ni Jesus, compassion na ang naa kaniya. Mao kanang tinuod nga freedom. Ug siya karon malipayon nga musulti gayud ug mahimong panalangin ngadto sa uban, mahimo siyang gamiton sa Ginoo diha sa iyahang mga buluhaton. And that is a change of desire. Mo nang unsa may gihimo ni Jesus sa madman, mahimo niya kanato dinhi mga panahona. He can do the same for you and me. He can change us from inside out. Ikan sa sulod ug sa gawas atong kinabuhi to be useful. Mahimong iyang gamiton for His glory in our community. Mao kana ang kadako nga kalahian. Mo na ingon diha, freedom in Christ is not freedom to do what you want, but free to be what God wants you to be. This is God wants you to be. Mo ni ang gusto niya sa imong kinabuhi. Malipayon, mabungahon, experience His grace, His mercy, His love,
Pero kung di ta kaangkon ini, kung dili ta gawas nun, di nato ma-experiencehan ang freedom diya sa Ginoo. Unang katapusan, do not let self and Satan destroy us. No, ayaw tugot di gayud. But let the Savior deliver us and use us for His glory. Unang usa kini kahagit sa matag usa ka nato. Bisan pa sad wala pa nakadawat ng Kristo kanong panahon na. Kung wa pa na si Kristo sa imong kinabuhi karong panahon na, di gid ka ka-experience og tinuod nga freedom. Without Jesus, dili ka experience ang freedom. Tungod kay naragid kang Jesus, ang tinuod nga freedom. What you are going to do, receive the Lord Jesus Christ. Acknowledge your helplessness. You are helpless. You are hopeless. Receive Him. Receive Him as Lord and Savior. Commit to follow Him. Surrender your life. Entrust your life to Him, to follow Him. Bisag asaw, unsay gusto niya, ipabuhat ka nimo. Then you will have Christ. Then you will have freedom. Sa mga Kristohanon nga still in bondage, tinuod sa areas nung kinabuhi free ta, pero na mga areas nga dili ta free, evaluate, have an honest evaluation. Kana bang patinudaanon tang mag-evaluate unsa ang mga butang sa akong kinabuhi nga nakagapos ko, because pabor kita usahay sa atong self. Gusto kita naon nato nga maayo kita, nga wa tay sala, nga wa gid koy kapakyasan sa Ginoo. Napay mga butang nga wa nimo nabuhat nga ipabuhat sa Ginoo sa imuha. Nagtubo ba imong relasyon sa Ginoo? Naggrow ba ang imuhang pag-ila sa iyaha? Naggrow ba ang imuhang pag-experience sa grace? If not, you are in bondage. You are stagnant. Nagpabilin ka diha. Dili na gusto sa Ginoo. God designed us to be maangkon ginato ang iyahang desire, ang iyahang plano, ang iyahang purpose sa matag usa ka nato. He wants to liberate from all this bondage sa atong mga kinabuhi. Resubmit, recommit your life to the Lord Jesus Christ right now. Just surrender. Just have a prayer. Ask God nga mo commit na usab sa pag-follow, and commit yourself to grow in your relationship with Him and desire Him nga mahimo gyud nga siya na ang mahimo nimong passion. And you will experience real freedom. You will experience deliverance from every form of slavery. Magampo ta.